Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo, makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibig pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo, makatotohanan. Dito lang malalaman. Sige pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. Your Honor, please. Magandang gabi po. At welcome to the program, Your Honor, please. Magkakasama po tayo mula alas 8 ngayong gabi hanggang alas 10 para sa ating talakayan. Okay? Your Honor, please. Lunes hanggang Biyernes. And today is April 15. Wow, araw po ng sweldo nga pala ngayon, ano ba? Pero wala naman po tayong susweldoin. Anong tatanggapin natin? Whatever it is, today is Thursday, April 15, the half of the month. Malapit na magwakas na naman po ang ng buwan ng Abril.
At ang anaantay ho natin itong katapusan ng buwan ng Abril, aabutin na po tayo ng 1,000,000 na COVID cases dito po sa ating bansa. Kaingat lamang po mga kaibigan, mga kababayan, kaunting ingat lamang po. Matindi po itong sinusuong po nating COVID virus na ito. Today, nakapagtala po ang DOH ng 904,285 COVID cases. At meron na pong namatay na 15,594. Ayan po ang bilang ng mga patay. Meron naman po mga gumaling. Pero mas marami na po itong COVID cases na naitatala. Ang bilang po ng naitala ngayong araw na ito lamang ay 11,429. At sabi po ng mga eksperto, kapag ka ganitong bilang ang naitatala every day, 10,000, 11,000, hindi nga po malayo na aabot na ho tayo sa 1,000,000 new COVID cases dito po sa ating bansa. And what does that mean, mga kaibigan, mga kababayan? Ang ibig sabihin po niyan, lalong hirap ang daranasin nating mga Pilipino. Lalo na po ngayon, 180 billion pesos na po ang lugi ng ating bansa, ng ating gobyerno because of the pandemic. So, atat na atat po ang ating pamahalaan ngayon to go back outside of lockdown. So, mga kaibigan, ibig sabihin, magbukas na ho tayo ng ating ekonomiya. And part of that, marami na pong ginagawa ang ating pamahalaan para makabawi po tayo sa ating dinanas na pagkalugi, pagkawala po ng trabaho, and so on and so forth. Walang ayuda. Ito ho ang talagang nakakasira sa pagpaplano ng ating pamahalaan. Meron po binabalak ang ating Kongreso, 420 billion peso economic stimulus, but that has yet to be passed, mga kaibigan. So what do we have today? Ang pag-uusapan ho natin dito ang mga gustong gawin ng ating pamahalaan po sa ngayon. And one of this, ito tandaan ho ninyo, ililift na po, na-lift na nga ang ban sa pagmimina Natatandaan po ninyo ng panahon ni Manang Gina Lopez. Marami po mga pinasarado mga mining operations mining companies dahil nasisira na po ang ating kalikasan. Ngayon, ang nakikita ng ating pamahalaan para makakita po tayo, makalikom po tayo ng revenue for the government, buksan ang pagmimina dito po sa ating bansa. And I'm telling you mga kaibigan, buksan sa mga foreigners sapagkat wala naman pong ibang po pwedeng magkalkal ng ating mga mineral resources kung hindi ang mga foreigners po, mga kaibigan. Pangalawa napansin ho ninyo siguro, Manila Bay natin. Manila Bay. The Dolomite Bay. Wala talagang kaluluwa, wala talagang konsensya at ang pamahalaan natin. Naghihirap ang bansang Pilipinas. Ang daming hindi nakakatanggap ng ayuda. 1,000 na nga lamang, hindi pa nakakatanggap. Inaabot po ng siyam-siyam bago matanggap po. Mamamatay na ho sila sa gutom, wala pang ayuda. Pero nagkaroon na ho ng ayuda ang Manila Bay sa pamagitan ng panibagong pagdidiskarga ng mga dolomite dyan sa Manila Bay. Wow! Mga kaibigan. Conscienceless government at the time of the pandemic, inuuna po ang pag-make up sa ating karagatan, Manila Bay. Napayag po ba kayo? Eto, nasa pandemic ho tayo.
naka-face mask ka, naka-face shield ha, naka-face shield ho, mga kaibigan. Magme-makeup ka palabas. Hindi ka na makalabas eh. Bakit ka pa magme-makeup? Anak ng pating na buntis oh. Ay, nako talaga. That's the dolomite of the DENR. I do not know what they are trying to prove, mga kaibigan. Mas mahalaga ang pagpapaganda ng Manila Bay sa pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan na wala nang makain? Mr. President, ano ba talaga ang nasa utak mo? Are you still sane? Ito po may pagpapaki. Titignan ho natin mamaya ang iba pang gustong gawin ng ating gobyerno. Pagbibigay ng probetsyo para sa mga foreigners. At hindi ko po alam kung sino itong mga foreigners ito, mga kaibigan. They want to amend 3 batas ho, mga kaibigan. Public Service Law, Foreign Investment Law, at ganoon din po ang Retail Trade Liberalization Law. 3 ho yan, mga kaibigan. Para lamang pong bigyan ng pagkakataon ng mga foreigners na mag-invest dito po sa ating bansa. Okay? Ito po, pag-uusapan po natin sa kabuuan ng ating programa. Your Honor, please. And I would like you to comment on every issue ho, mga kaibigan, sapagkat napakahalaga ho ito. Napakahalaga. But I have a reminder para sa mga biktima ng online lending loan sharks. Mamaya po hihimayin po natin ang mga panuntunan at mga payo ng mga government agencies na nakausap po natin tungkol sa inyong mga problema. Pagsama-samahin na po natin ito, hihimayin ho natin at let us try to implement it as a group. O, kasi kung magkakahiwa-hiwalay ho tayo, magkakahiwa-hiwalay ho kayo, baka walang paroroonan ho ito, mga kaibigan. Sabi nga po ng DTI kanina, Department of Trade and Industry, kinakailangan, ito first, i-vet muna natin, sino-sino itong mga online operators. Sino-sino po itong mga nagpapadala ng mga pananakot, paninira, pangpapahiya, and so on and so forth. Oh? Sino-sino ba ang mga ito? Kinakailangan alamin natin. I've been saying this all along, simula nung binuksan po natin ang issue na ito sa ating Your Honor, please. Oh? Kailangan ho ma-expose natin itong mga lukulungkong ito. At ang maganda nga ho nito, mga kaibigan, pagka sinabi ho nilang dadalhin namin kayo sa barangay, kakasuhan namin kayo, hamunin po ninyo. Hamunin na ninyo. Halina po kayo, punta na tayo sa barangay, doon na kita babayaran. Yan po ang dapat sabihin po ninyo. Para sa ganon, kung talagang lehitimo ang operasyon ng mga ito, pupunta sa barangay ho, mga kaibigan. Kasi katulong nila ang barangay para sa paghahabol ng mga lumalabag sa batas. Pinapalagay nila na kayo ay lumalabag sa batas. Ngayon, kung sila ang lumalabag sa batas, hindi po sila makapunta sa barangay. Ngayon, kung sila po ay pupunta sa barangay, pahuli na po ninyo. Pahuli na ninyo. Ito mga loko-lokong ito sapagkat sila po ang lumalabag sa batas. Mamaya po, pag-uusapan mo natin yan sa kalagitnaan po ng ating Your Honor, please. Okay? Alright, mga kaibigan, batiin muna natin ang mga nanonood na po sa ating programa. Dumadami na po yata. Nangunguna ang ating composer at songer ng theme song natin. Yung Your Honor, please. Mr. Joey Ortiz, Padre Joey, magandang gabi po. Good evening, Your Honor, please, and thank you very much for watching. Sana po nasa mabuting kalagayan ka at ng inyong pamilya. Joselito Partosa,
Magandang gabi po at mabuhay kayo. Masugid akong nanonood ng Broad Streamcast Communicators. Ayan ang sabi ni Joselito Partosa. Magandang gabi po, Joselito. Josephine Roquero, good evening, Sir Ben. At Miss Universe, keep safe and your family and take care of your health and your honor, peace. God bless always. God first. Okay? Arreglado. And Basilonia Modesto. Good evening, sir. Zoe Kiana. Good evening po, Sir Ben. Magandang gabi po. Mamaya manood ho kayo ha. Huwag ko kayong aalis sapagkat meron po akong ilalahad ho sa inyo mamaya. Galing na rin po ito kina Sherwin Gatchalian, sila Attorney Ruth Castelo, and other government officials whom we have talked to already tungkol po dito sa problema ninyo. Eileen Cruz, magandang gabi po, Tata Ben. Marami kami nanonood sa programa ninyo dito sa Tarlac. Wow, talaga, nandiyan ka ba sa Tarlac ngayon, Eileen? Ingat po. God bless. Magandang gabi, Eileen. Alright. Kasama po namin ito sa Bureau of Customs ng araw. Alright. Jomay Maymar. Magandang gabi po, Sir Ben. Inaantay ko yung sulat mo, ha? Jomar. Mel Rodelio Militante. Misael Cayer. Tata Ben. Ibig sabihin po nun, good evening. Wala naman pong iba. Siguro. Merci Ong. Good evening po, Kuya Ben. And Miss Universe, God bless po. And God be with you. Always. Thank you very much, Ma'am Mercy. May paglagyan pa mga patay sa dami sa sementeryo. Good day po. Yan ang tinatanong ni parang Ricky Tizoy. Alam ninyo ho mga kaibigan, palagay ko hindi lamang po itong 15,000 ang bilang ng mga namamatay dito sa buong kapuluan ngayon sa pagsirit, pag-surge ng coronavirus po mga kaibigan. At the rate no more patients accepted in hospitals. Sa bahay na lamang po, alam niyo marami na pong inaabot po sa bahay. Hindi nga po pinipick up ng mga ambulansya ng mga barangay. Nakakabahala ho ito mga kaibigan. Bakit po yung mga barangay ho natin? Hindi po sila pinapayagan na pumick up ng mga pasyente. Dalhin po sa ospital. Tulungan po sila makarating sa doktor. People are telling us now, and even doctors, mga medical experts po, doon na lang tayo sa bahay, mag-telemedicine na lamang po tayo. Naku ho, parang napakadaling sabihin po ito mga kaibigan, pero kung kayo ang may sakit, wala pong doktor na pupunta sa inyo in person, walang tatanggap sa inyo sa ospital, hindi po kayo pwedeng tanggapin sa ER o kaya sa ICU. How do you feel? Hindi maintindihan po ng mga pasyente. They just lie there and they die there. Mga kaibigan, and this is what is happening in our country today. Napakalungkot po itong nangyayari sa buhay po natin. Ito ang nangyayari sa panahon ng panunungkulan ng Pangulong Rodrigo Duterte. I don't think they have the right solutions to the surge of the coronavirus. Testing. Wala daw pong pambili ng test kits. Tingnan mo ninyo, pati yung data ho tungkol sa new COVID cases, nadidelay po sapagkat walang test kits. Kung walang test kits, paano ka makapag-test? Paano malalaman kung saan nandun yung variant? Paano malalaman saan nandun yung virus po? Mga kaibigan, mga kababayan. How? Ito po dapat ang pangunahing ginagawa po ng ating Department of Health, mga kaibigan. Alam po namin na alam nila ang dapat nilang gawin, pero hindi po ginagawa. Kanya nga sabi po ni Ma'am Esperanza Cabral, mga kaibigan, nasaan na po yung sinabi ni Ma'am Esperanza Cabral? Ito po. Ang sabi po niya, nakalulungkot Where is it?
meron siyang sinabi na hindi ko maaaring makalimutan po eh. Ah, sandali lang, ha? Hahanapin ho natin. Nasaan na po kaya yung... ito po ang sinabi po ni Ma'am Esperanza Cabral, ha? Former Health Secretary. The DOH lack of the DOH lack planning and preparation. They did not prepare for the worst. That is a fact, mga kaibigan. It showed the lack of cohesive and inspiring leadership from the top. Ibig sabihin, referring to Mr. Duque, Dr. Duque, and Mr. Duterte ho, mga kaibigan. Walang leadership. This is what we have today. Nakakalungkot to, mga kababayan. Napakalungkot to ang mga pangyayaring. Rodelio Militante Erdel, ang titigas talaga ng ulo ng mga tao labas ng labas. Di nila gayahin yung relief. Hanggang ngayon, di pa lumalabas. Mel, anong gagawin mo sa mga mahuhuli? Labas ng labas. Oh? Ha? Sabi po, ikisan mo raw? Ha? Ng Gillette? Ay, naku talaga naman. Oh. Ayan. Si paring Mel Rodelio Militante. Pero alam mo, Mel, pag mo nang pag-aksayahan ng panahon ito mga pasaway sa COVID, kasi alam na nila eh, kung pasaway ho sila, aabutan sila ng COVID eh. Aabutan talaga sila ho, mga kaibigan. Kahit magtago pa kayo. Oh, aabutan talaga kayo ng COVID. Pag kayo naging pasaway, wala ho kayong pagtataguan ho. That's how the virus operates. Mas masahol pa sa politikong na balimbing ho, mga kaibigan. Yung virus na ito. Ha? Kanya, yung mga pasaway, wag mo nang pag-aksaya ng... Hayaan mo, ibigay mo na sa virus yan. Ang pag-aksayan mo, Mel, ng panahon ngayon. Ito mga biktima ng online lending. Ha? Maawa tayo sa kanila, tulungan natin. Pero, ano ang gagawin natin sa mga mahuhuli natin? Ha? Mahuhuli natin na mga online operators, Mel. Ano ang gagawin natin? Ha? Ito, yun naman, yun namang mga nagpautang, sarap hiwaan ng blade sa mukha. Eh, naku talaga. Ang dahas mo naman. Sinamantala nila ang kawalan ng mamamayan. Oo nga. Alam nyo, kapag may nabalitaan lang ako na may nahuli sa mga manlolokong yan, pupuntahan ko, iikisan ko ng blade ang mukha para habang buhay nilang maalaala ang mga panluloko nila sa mga Pilipino. Yan si Mel Rodelio Militante ng Calamba, Laguna. Iikisan daw ho niya ang mukha nito mga operator na ito ng online lending. Ito mga pasaway. Ito yung talagang illegal ho ang kanilang ang negosyo. Masama ho ang kanilang ginagawa sa ating po mga kababayan. Kisan daw po ni Mel. Mel, maghunos dili ka. Masama ang violente. Alright, Kuya Ben. Kapag si Mercy Ong ninyo na-share, not open, may problema po ang isa kong account. Sorry po. Ayan, hindi po naka-open ang account ni Ma'am Mercy. Magandang evening, Your Honor. Please, sabi ni Angel's Eye. More power to your program. Ricky Tisoy, online demand letters ng attorney. Yung demand letters sa mga attorney na nanggagaling po dito sa mga operator, wala hong abogado dito talaga.
yung peke ho, yung mga law firm na ginagamit po nila. Na hindi natin malaman kung sino-sino itong mga operator ng online lending na ito. Ha? Napakalihim po nila. Not even Securities and Exchange Commission. Ang masakit pa ho nito mga kaibigan, masama pang grammar. Hindi marunong mag-English, naniningil na nga eh. Pa-English pa, mali pa na. Alam yun talaga ito. Kaya Kale, Tiffany Zoe, this is Eric B. Distor, head ng NBI office at Taft Avenue, Manila. Your account is currently under investigation due to non-payment of your online lending loan. And disregard, you may receive a warrant of arrest from our office. You can be charged. Yan po, pati NBI, ginagamit po ng OLA para po makasingil. Anak ng pating na buntis na hindi mapapanganak. Akala ko naman totoo na ito si Eric B. Distor. Ito po yung head ng ng National Bureau of Investigation. Ang nagpadala si Kalay Tiffany Zoe. Ginagamit pati. Dapat magalit ho dito ang NBI. Sapagkat ginagamit ng mga online operators dito eh. Ang pangalan po ng head ng National Bureau of Investigation. Good evening po, Sir Ben, at sa lahat ng viewers po ninyo. May God bless us all. Cynthia Buste. Ayan. Marami po tayong topic ngayon, issues ngayon na Cynthia. Good evening po. Salamat po, Sir Ben, sa pagtulong. Hindi pa po tapos ang ating trabaho. Kanya antay-antay lamang. Maghanap tayo ng gagawin na natin pare-pareho. Ang mahalaga ho dito sa mga biktima ng online operations na ito, bago kayo maghihiwalay, kailangan ho, we move as one. No? I do not know how. Probably, halimbawa dito sa Metro Manila, diyan po sa Visayas, kung meron po mga taga-Visaya na biktima po nito, diyan din po kayo. Sapagkat meron pong kanya-kanyang opisina. Let us go to the NBI. Let us go to the Central Bank. Let us go to even the DTI, Department of Trade and Industry. Per se ho, ang sabi po ng Department of Trade and Industry, yung Consumer Protection Group nila, headed by Attorney Ruth Castelo, per se, wala pong kinalaman po ang DTI sa online lending. No? Kasi nandyan po yan sa Securities and Exchange Commission, if not, the Bangko Sentral ng Pilipinas. But, itong mga umuutang, are considered consumers. Ito'y kumakain tayo ng produkto nila. Anong produkto nila? Magpautang. Kinakagat natin yan. So we become consumers. That way, meron pong pakialam ang DTI po sa atin. We have to be protected by the Department of Trade and Industry. Maliwanag ho yun, no? So tutulungan po tayo ng Department of Trade and Industry Consumer Protection Group. Kausap po ko kanina yan sa Radyo Pilipino. Alright? Okay. Mamaya po, pag-usapan po natin yan para maintindihan natin ano ba ang dapat po natin gawin ng sama-sama. Tandaan ninyo, sa sama-samang pagkilos, sama-sama rin po ang pag-unlad natin. Good evening, Sir Ben. Linlin at Nibik. Okay. Alasko. Tay. Good evening po. Hello. Hello, anak. Good evening. Lilian Gabriel. Good evening, Tata Ben and Miss Universe. Stay safe and healthy. God bless us all. God first. Alam niyo na itong programa ni Lilian. Every Saturday po yan. One day from now, meron pong 10 o'clock hanggang 12 o'clock. Noon. Yan.
libreng kaalaman. The following day, that is Sunday, 11 to 1 o'clock, yan, tanghalian kantahan. Yan. Kantang halian. Ayan. Ni Ma'am Lilian Gabriel. Kantang halian. Okay? More power to your program. Your Honor, please. Mercy on, Kuya Ben. Sa jail daw po ng Tala, maraming positibo sa COVID. Pati daw po yung 3 pulis positive din po. Alam po ninyo, marami na ho. Sa totoo lamang. Hospitals, mga frontliners po natin, mayors, governors, name it. Pati pasaway ho. Yung mga pasaway, sige, bahala ho kayo. Aabutan kayo talaga. Pagpasaway pa ho kayo. Pero aabutan po kayo. Pero itong tandaan ninyo, ha? Manood po kayo sa telebisyon, makinig po kayo sa mga programa sa radyo at even sa social media po. Nakikita ho ninyo at malalaman po ninyo. Prohibitive ang magpa-hospital at magpagamot ho. Alam po ba ninyo kung magkano gagastusin po ninyo sa hospital kung kayo po ay may COVID? Huwag na ninyong alamin pa. Mas gusto ninyo mamatay na kaysa malaman ninyo kung magkaano ang gagastusin ninyo. Hindi na nga tayo makabili ng bigas. Isasaing. Ang ulam ho natin hanggang tiyo na lamang po tayo, hanggang hotdog na lang. Pagpasalamat po tayo kung may kasamang itlog. Oh, that's how life is today. Napakahirap pong mabuhay. Pero mas mahirap po ngayon ang magkasakit. Sapagkat wala ko tayong sapat na pera para sa pagpapagamot. Nagpa-doktor ka lang ho ngayon at sasabihin COVID, 100,000 kaagad. Minimum charge ng doktor. Okay? Punta ka sa hospital. Hospital na, nasa loob ka ng hospital. Ipagpalagay na po natin. Natanggap ka. Alam po ba ninyo, ang pinapanood ko kanina, sa umpisa pa lamang ho, 400,000 kaagad ang hinihingi. Down payment po. Saan ka kukuha ng 400,000 pasaway? Kaya mag-isip-isip po tayo. Sa mga pasaway po, wag ho kayong masyadong matigas ang ulo na palaging ipinapayo ni parang militante. Wag ho masyadong pasaway. Sapagkat oras na nahabol ka ng COVID, hindi ka makakawala. Okay? Hindi ka makakawala. Okay? Areglado, mahirap pong magkasakit. Bawal magkasakit po ngayon. Leah G. Pakisali na rin net loan at cash. Nakasama na ho yata ito. Lee? Napasama na ho yata itong cash. Maraming pangalang cash doon sa ating ano. Wag kang ganyan, Sir Mel. Wag kang sadista. Mag-unos dili ka. Paubaya mo iyan sa Diyos. Wag mong ilagay sa iyong mga kamay ang batas. Okay? Sensya na, counting hinahon. Ayan. Tayo po ni Ma'am Mercy sa kanyang kalabird. Si Mel, Padre, makinig ka sa payo ng mga hindi ko na itutuloy. Eve Ramos, good evening po, Sir Ben. And Ma'am Lynn, hi Eve, magandang gabi sa iyo. And hope you're well there sa trabaho mo at yung pamilya mo dito sa Valenzuela. Sana po ay safe and sound sila lagi. Okay? Eve M. Ramos, Rain Sena, good evening po. Pati po SSS, Pag-ibig at PhilHealth, dinadamay din po, sir. Anong ibig sabihin? Nagte-text din po sila sa SSS, isinusumbong yung mga umuutang at hindi po nagbabayad sa mga online lending institutions na ito. O, napakasama talaga, ano ho? Okay, napakasama. Kuyang Boyet, sir, good evening. Sa lahat po, may boses na ang mga naharas ng OLA. Dapat
mapasara na lahat mga yan. Magising na lahat ng ahensya ng gobyerno at ang Senado sa issue ng OLA. I think they are now aware. Tama? Tama ang ginawa ni Perfecto. Marami po kami mga kinausap po niya. Hopefully, ang lahat po magpapatuloy sa paglilingkod bayan na ito. At huwag maninigil. Ha? Huwag gagamitin kung saan-saan ang isyong ito. Kailangan ayusin po natin ito ayon sa katarungan na hinihingi ng mga biktima ng online lending na ito. Baka saan mapupunta mga anak ko, Panginoon ko po. This is the worst thing that could ever happen sa mga nagpapatulog po na doble po na sila po ay mabibiktima. Wag naman po sana. Okay? Wag pong samantalahin ang kahirapan at dinaranas na problema ng mga biktima ng online lending. Okay? Wag po ninyong gagawin kung sino man ang gumagawa nito. Alas ko, salamat po Tatay Ben, salamat at nandyan ka para sa aming pinaglalaban. Mabuhay ka po. Bigyan ka po palagi ng kalakasan ng poong may kapal. Mary Ann po ng Bulacan, nagpakilala na po ng buo. Si Alasco. Maraming salamat Mary Ann. Your prayers, napakalaking tulong at talagang nakakataba sa puso po. Yung mga panalangin, this is what I need more. Laging ligtas po tayo sa kapahamakan, malakas, maganda po ang kalusugan. Yan po ang kailangan po namin sa paglilingkod bayan. Ipagdasal po ninyo, yan na po ang kabayaran ho ninyo. Yan po ang kabayaran na hinihingi po namin sa iyo. Just your prayers. Alright? Hindi po kami ang maniningil ng kahit anong kusing. Dito sa Your Honor Please Broad Streamcast Communicators. We do not even want to use this in our new YouTube broadcast. Okay? Areglado ho, mga kaibigan. Ricky Algo. Meron nga dito, sir, pagkatapos akong na-scam ng 3 beses sa offer na 365 cash one day, overdue pa lang. Nagpapatrial court na ang kakapal ng mukha para manakot, nagmumura na nagbabanta pa. Pero hindi ka naman kinasuhan, Hindi ka naman kinasuhan. Alam mo kung bakit? Illegal sila They do not have karapatan, the right to file any case against you because they are operating illegally. Hindi nga lang natin makasuhan pa sila immediately sapagkat hindi natin alam yung mga identities nila. That is why, ang sinasabi ng DTA, i-vet natin itong mga ito. Let us find ways to expose them. Yung makilala ho natin ang pagkatao nila. I do not know how we are going to do this. Pero dapat pag-aralan po natin pare-pareho ito. Sa lalong madaling panahon, we have to find ways to get these bastards. Identity. Kailangan makita ho natin para madala ho natin sa FBI, madala po natin sila sa police. And then finally, sa mga korte. Ben Padla, hello po, good evening. Still in Malaysia, Ben? Be safe, and be strong. Joselito Partosa, binabati ko po ang bunyog pagkakaisa. Saan kayo itong bunyog pagkakaisa? Uliram Atrom, no, nag-positive ka? Ang Angelica pa, matagal ko nang di na nakikita si Ma'am Angelica. Good Thursday evening po, Sir Ben Paipon, Your Honor, please. Ma'am Lynn at sa buong BSCC family. God bless, more power, ingat po lagi. Totoo po yan, Kuya Ben. Sabi ni Ma'am Mercyong, mahirap magkasakit. Pero ako, awa po ng Diyos, gumaling din ako.
kailangan tulungan ang sarili. Di po ba? Tama lamang mo yun. First, we have to take care of ourselves. God will do the rest. Yu Chow Lim. Long time no see, Kuya Ben Paipon. Naalaala mo pa ako? Bong Lim. Magkasama tayo noon sa Radyo Veritas. Kasama si June Tanya. Of course. Nauna nga si June Tanya. Medyo wala na si June eh. Pero I've never heard from you again since then. Oh? Si Mr. Lim. Sandali lang. Mr. Bong Lim. Bakit nagbago ang pangalan mo? Are you one of the victims too? Bong? Okay. Nagkasama po tayo sa Veritas Basa as sila June Tanya. I know. June Tanya was my second in command sa Veritas po noon, mga kaibigan, sa pagtulong sa ating po mga kabayan. And he was very effective and I miss him. Alright, Ricky Tisoy, pre, tulong na ako. Dinig ko na ba boses mo? Relax ka lang dyan, parang Ricky. Marami tayong gagawin, pagtulong, pagsaklolo sa ating mga kababayan na biktima po nitong loan sharks. No? I do not know how we can help them, pero maghahanap po tayo talaga ng paraan para ma-expose natin ang identities. This is a must sa ating layunin ho. We have to expose the identities of these people. Sabi ng DTI, let us vet them. Okay? Cesar Esguerra Chocson. Hello po, Sir Ben, watching from Aurora. Akala ko Quezon, mga kaibigan. Hindi po Aurora, Quezon. Aurora, Colorado. Good evening. Good morning po dyan sa Colorado, ha? Okay, Cesar. Okay. Kuyang Boyet, ano po update doon sa nagpakamatay sa Bacolod po? Na-trace na po ba ang OLA? Dapat ma-trace. At yung agent na nangharas. This is what I'm trying to say. Hindi po nakarating sa akin. Itong nagpakamatay na miyembro ng victims of this online operation. So, okay? Hindi ko natanggap po yung balitang ito. And sana nga po, tutukan ho natin ito kung nakikinig si Mr. Perfecto Bordalio. Try to convince the group na humanap po tayo ng paraan. There must be a way na ma-expose natin ng mga ito. Makilala ho natin sino-sino ang mga ito. Painan kung kinakailangan, painan ho. Para sa ganon, pagka nahuli, diretso sa kalabuso na ito. Kakasuhan ho natin. Okay? Areglado. Yan ang tunay kong pangalan, Kuya Ben. Kababalik ko lang dito sa Metro Manila after 27 years sa Davao. Yu Chow Lim. Yan ang tunay mong pangalan. Pero ang gamit mo noon, Bong Lim. Alright? Sige, one of these days, 27 years in Davao, di medyo may matanda ka na rin. Alright, Charlie Fry. Magandang gabi, Tata Ben. Hi, Charlie. Good evening. May listahan ba ng mga OLA? Anong klaseng listahan? Listahan ng mga negosyo? Marami silang marami na silang ibinigay dito sa amin. Pero yung mga pangalan ng mga operators, pangalan ng mga nanghaharas sa mga ito, hindi po eh. Nagbibigay po sila ng mga cellphone numbers, pero pagka ikaw naman ay tumawag, hindi sila sasagot. Marunong eh. Marunong. So anyway mga kaibigan, there must be a way. Alam po ninyo, pag kami kausap po kayo sa telepono, meron pong gadget na ginagamit po ng mga pulis. Matre-trace po ninyo kung sino-sino, kung saan tumatawag yung kausap po ninyo.
Alright ho, mga kaibigan. Oras ho natin. Wow! 10 minuto bago mag alas 9 ng umaga. Ay, ng gabi. Ng gabi. Tingnan mo nga naman yan. Hanggang ngayon, bonglim ang gamit ko. Ayan. Okay? Fly by night, kumbaga. That's correct. They are illegal. Alright ho, mga kaibigan, let us move on to other issues po. Sa ngayon, gusto ko sana pag-usapan ho natin itong pag-aamyenda po sa mga batas ho natin, katulad po ng public service law, yung foreign investment law, at retail trade liberalization law. Nagpadala po ng ating Pangulong Rodrigo Duterte ng urgent message to Congress para buksan na ito, amyendahan na ang mga batas na ito. At alam po ba ninyo kung ano ang tanging gustong mangyari ng Pangulong Duterte? Bigyan ng probetsyo at malaking ginhawa ang mga foreigners to invest in the country para maka-recover na raw po tayo. Kung titignan ho natin sa unang tingin, abay, maganda ho. Maganda. Kasi, tunay lang, kailangan ho natin ng saklolo eh. Pero, papaano ho yan kung meron po bang limitasyon kung sino-sino itong mga foreigners na papasok ko dito sa atin? Mag-i-invest sa atin dito, foreigners. So, wala na pong yung equity. Wala na po yung capitalization. Ha? Ang mga foreigners na mag-i-invest dito, dala-dala ho nila ang kanilang mga tauhan. Para mga insik ho, mga kaibigan. May mga trabaho ang mga kontraktor na insik dito sa ating bansa. Gagawa po sila ng mga kalsada. Sino ang kanilang tauhan? Hindi naman po Pilipino eh. Yan ang nilalaman ng mga batas natin na gustong amyendahan ng Pangulong Rodrigo Duterte. So, on the surface, nakikita natin, wow, may layunin ng Pangulo. Lift up the economy. Let us recover financially. Wow! Kadakilang intensyon ho, mga kaibigan, layunin ng isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pero hindi po nila sinasabi, sino itong mga foreigners? Katulad na lamang po, ito ang mga minahan o nagmimina po, binanho ni Gina Lopez 10 years ago. Tagal-tagal na rin po ito, mga kaibigan. Because they've been destroying our environment. Ninanakaw ho nila mga mineral resources ho natin. Hindi sila nagbabayad ng buwis. Kalaking pinsala sa ating kalikasan po ang iniiwanan ho nila. Nagkabaha-baha po sa mga lalawigan. Marami pong namatay. Kaya, nung panahon ni Gina Lopez as Secretary of the Department of Environment and Natural Resources, binan po nila ito. 10 years after, ito na po ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. 1 year na lamang po sa kanyang tungkulin. Anak ng pating na buntis na hindi po mapapanganak. 1 taon na lamang po siya. Nagmamadali po yata siya. He lifted the ban on all these mining operations po, mga kaibigan, and opened the mining peak. Ito yung, ay naku talaga. Walang pakundangan sa pagmimina po. Open to foreigners na. Open to foreigners, mga kaibigan. Under the Retail Trade Liberalization Act, mga kaibigan, wala na pong equity. Yan ang gusto ng Pangulo eh. Wala nang capitalization, bahala ka. And then, they bring their own manpower here.
under the Foreign Investment Act, mga kaibigan. Pagkatapos papasukin ng mga foreigners ang public utilities natin. Ano ho yung public utilities? Power, tubig, telco, name it ho, mga kaibigan, public utilities of national interest. Mga kaibigan, papasukin po ng mga foreigners. Sabi ko nga po, wala namang problema po siguro kung matitinong mga foreigners ang papasok po dito sa atin. Ano? Papaano kung ang mga ito komunistang inchik ang magsamantala sa ganitong uri ng pagbabago sa ating mga batas? The communist Chinese are already in the country. Hirap na nga po tayo na palayasin ho sila sa West Philippine Sea. Ang totoo niyan, hindi pa sila lumalabas Wala na po sila sa Julian Felipe Reef. Tatatlo na yata o siyam na barko from over 200 warships, mga kaibigan, sa Juan Felipe Reef. Siya ang natira. Pero nasa paligid ho sila ng West Philippine Sea within the exclusive economic zone of the Philippines. Yan mga kaibigan. What if these foreigners ang tinutukoy ng Pangulo na pumasok dito sa ating bansa at pamahalaan public utilities, pamahalaan po ng retail trade liberalization law, foreign investment mga kaibigan. Paano ang mga Pilipino? Pag-isipan po natin mabuti ito, mga kaibigan. Nakakatakot po ito sapagkat hindi po natin alam ang kaluluwa at pag-iisip ng mga ibang foreigners, mga kaibigan, na gusto pumasok dito po sa atin. Wala naman pong masama na katukin po natin ang puso ng ating mga neighboring countries. Para sakluluhan tayo na kung kinakailangan magpasaklolo po. Di ba? Kailangan po natin ng mga foreign investors. Pero wag naman po yung ipamigay mo na ng buong buo ang ating lupa. 100% free na. Pwede na pong bumili ng mga lupa ang mga foreigners dito po sa ating bansa. Paano ito, mga kaibigan? Paano mo mga in-check ang mga bibili ng mga lupain ho natin? Meron po ba tayong magagawa? Tingnan nga ho ninyo. Ang dami nagde-demolish. Kahit pandemya mga kaibigan, may nagde-demolish. Sino po ang mga may-ari nang nagpapademolish Nakakatakot talaga ito, mga kaibigan. And this is what our president wants to do in the country today. Dahil binabago niya lahat. Gusto nilang, wag na tayong mag-constitutional amendment. Matagal ba yan? Sabi po ng mga advisors po ng Pangulo. Didaan na lamang ho natin dito sa pag-aamyenda ng mga batas-batas ho natin. I do not know because he controls Congress. Pati mga senador kung sila kontrolado ng Pangulong Duterte. Pero dito po sana, panawagan ho natin sa mga lawmakers po natin. Maging patriotic naman ho kayo. Maging makabayan naman ho kayo. Hindi po yung makabayan na may halong pagkakomunista. Wag. Maging makabayan is sense na mahalin ninyo ang bansang Pilipinas. Mahalin ninyo ang kapwa ninyong Pilipino. Nag-iisa po ang bayan ho natin. Nag-iisa po ang bansang Pilipinas. Para sa mga Pilipino, wag ho natin ipamigay sa mga foreigners. Wag nating ipamimigay ang ating sariling bayan sa pamamagitan ng mga pag-aamyenda sa mga umiiral na mga batas natin. Inuulit ko po, mga kababayan. Inuulit ko po. Wala naman po masama magpatulong tayo sa ating mga kapitbahay. Pero wag naman po sa ganitong pamamaraan. Parang ipinamimigay ho natin ang ating pamahalaan. Para sila na ho ang mamahala. Tandaan ninyo, hindi pa nagsasalita ang Pangulong Rodrigo Duterte sa problema po natin sa West Philippine Sea. Lagi na lamang po, Lorenzana, Locsin,
but the President should talk. Kailangan ho ang Pangulo mismo magsabi ho sa mga incheck na yan na hindi natin kailangan ng kanilang mga barkong pandigma dito po sa ating bansa. And they should be driven out of the West Philippine Sea within our economic zone. Sapagkat pananakop na po yun eh. It's only the President of the Republic of the Philippines who can tell them. Tayong mga Pilipino naman, we will support the President. Pero kung sasabihin niya, ayaw ko makipagdigma. Ano pang ginagawa mo? Umalis ka dyan, Mr. President. Leave the Filipinos alone and let us have Mr. Leni Robredo kung kinakailangan. Kung siya po ang magtatanggol sa soberenidad ng ating republika, so be it. Huwag mong ipamimigay ang bansang Pilipinas sa mga barkada mong in-check, Mr. President. I'd rather have Ms. Leni Robredo na maging presidente na ho natin. Kaya naman ho niya. Di ba? Hugh Chow Lim, Padre, Mr. Lim, binenta kasi ni Pinoy at Trillanes ang WPS sa China noon pa. No. Hindi po ganun. Hindi po ganun. Yan lamang po ang sinasabi ng mga kritiko nila. Oh, hindi pa paano ibibenta? Oh? Sila nga po ang nag-question sa 9-dash line ng China sa United Nations Arbitral Tribunal. Paano nila ibinenta sa mga incheck? Kinalabang nga nila mga incheck. Ano ka ba? Bong, bakit? Di ba? It runs counter with what they did sa sinasabi ng mga kritiko nila. Hindi ko po pinagtatanggol ang mga dilawan o kaya Noynoy Aquino or Trillanes. Probably they have their own weaknesses, they have their own faults. Pero sa tingin ko naman hindi po ganun ang ginawa ng mga ito. Mas nakakatakot itong ginagawa ni Rodrigo Duterte mga kaibigan, because this is treason. Nandyan na ang mga barko ng komunistang in check sa ating teritoryo, pero hindi pa siya kumikibo. Anong tawag ninyo dyan? Anong tawag ninyo dyan? That is treason. What? Okay? Alright, alas 9:01 ang oras po natin sa buong kapuluan. Okay? Your Honor, please. Dito po sa Broadstream Cast Communicators. Good night na po. May bisita akong dumating. Sweetheart ko. Naman lantaran na yan, Mel, ha? Alam mo naman, nakikinig ang lovebird mo. Pagkatapos sasabihin, may sweetheart kang dumating. Malulungkot yung isa. Talaga naman ito si Melo. Malupit ka talaga. Malupetik, Los Unidos Soventerios. Hi, sabi po ni Los Unidos Soventerios. Good evening po, Cabin. More power and God bless. Hugh Chow Lim. Okay, Mr. Lim. Look at what happened to NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Okay? Sino ngayon ang tunay na nag-ooperate sa backbone power transmission ng bansa? Who? Okay? Alam mo itong mga power na ito, talagang very powerful ang mga tao na nasa likod ng mga ito. And alam po ninyo mga kababayan, nagbabago ito, nagbabago as time flies. Okay? As time flies. Whoever is the president, siya po ang may control ng mga oligarko na ito. And probably they are not Filipinos anymore. Talagang hindi na po mga Pilipino ang mga ito NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Power generation mga kaibigan. Ito ang gustong baguhin ng ating Pangulo, public utilities Power. Meron po ba tayong naging problema sa power ng panahon ni Noynoy?
Ano naging problema po natin? O anong problema natin ngayon, mga kaibigan? O tignan ho ninyo. Ha? Alright. Anyway, Bong, I know you just came from Davao. Hindi ko alam kung binenta kasi ni Pinoy at Trillanes. That remains to be seen. Ano? Alright, mga kaibigan, saglit lang ha, Bong. Mag-relax muna tayo. At tignan ho natin kung ano mangyayari sa susunod na mga kabanata. No? But in the meantime, gusto ko po na damhin natin ang nilalaman po ng awiting kinompose ni Charlie Fryhoff. At ito'y dedicated sa mga Pilipino na nakahandang ibuwis ang kanilang sariling buhay, maipagtanggol lamang ang ating soberanidad. Ito po ang awit ng Pilipino. Gising, gising, bayang nakapikit. Imulat, imulat, matang hindi singkit. Hindi ba nakikita, di ba nadarama? Hayag ang panluloko, papayag ba tayo? Tumindig, bumangon, harapin ang pagsubok, yakapin ang hamon, sandata ay prinsipyo, pag-ibig sa bayan, ang gawing panlaban, kung may alinlangan, sa'yong kakayahan. Pilipinas, Pilipinas, para lang sa Pilipino. Pilipinas, ito ay atin, hindi sa kung sino-sino. Sana'y laging isa puso ang awit ng Pilipino. Ang mamatay, ang mamatay, ang mamatay ng dahil sa'yo. Gising, gising, kayong nahihimbing. Pakinggan pagsamo ng bayang nanginingning. Tapos na ang araw ng pagiging alila. Ang lahing Pilipino ay tunay na dakila. Tumindig, bumangon, harapin ang pagsubok, yakapin ang hamon, sandata ay prinsipyo, pag-ibig sa bayan, ang gawing panlaban, kung may alinlangan, sa'yong kakayahan. Pilipinas, Pilipinas, para lang sa Pilipino. Pilipinas, ito ay atin, hindi sa kung sino-sino. Sana'y laging isa puso ang awit ng Pilipino. Ang mamatay, ang mamatay, ang mamatay ng dahil sa'yo. Pilipinas, Pilipinas, para lang sa Pilipino. Pilipinas, ito ay atin, hindi sa kung sino-sino. Sana'y laging isa puso ang awit ng Pilipino. Ang mamatay, ang mamatay, ang mamatay ng dahil sa'yo. Charlie, thank you very much. Maraming salamat. Sana nadama ng ating mga kababayan ang diwa at puso ng awitin mong yan. Awit ng Pilipino. Ang galing talaga. No? At magsilbi ng inspirasyon ito
sa ating mga kababayan na ipagtanggol ang ating soberanidad. Okay? Meron pong si Charlie ho ay mapapakinggan din po dito sa ating Broadstream Cast Communicators every Sunday ho alas 9 ng gabi hanggang alas 11. Kasama po yung dakilang comedian ho nung araw ho, mga kaibigan, na paborito natin, si Mr. Sully. Nako talaga. Kaganda-ganda ang programa ng dalawang ito ho, na napapanood ko po pagkalinggo ho. 9 o'clock hanggang 11 o'clock. And then meron din pong programa si Charlie with Camille at every Saturday po yan alas 5 ng hapon hanggang alas 6. So panoorin na po ninyo ang mga yan sa ating Broadstream Cast Communicators. Charlie Fry, kung meron man akong pwedeng ipagpasalamat sa gobyernong ito, pakiayos, ay hindi na ako makabili ng karne ng baboy sa sobrang mahal. Kaya naman iwas ako sa high blood. From 180 per kilo noong 2016, nasa 400 per kilo na ito. At tataas pa daw. Dahil sa sakit na ASF, African Swine Flu. Pero kung may subsidy ang pamahalaan para sa mga hog raisers, naiwasan sana ito. Nawawala ang mga pondo na ipagpapatayo na ng bahay at nabili ng kotse ng mga magnanakaw. At mga anak na lang nila ang makakatikim ng karne ng baboy mula sa kanilang pambababoy sa inang bayan. Ayan. Damyin ninyo yan. Mula kay Charlie Fry. Okay? Walang patunay na ibinenta, dagdag ni Charlie, ng dating administrasyon ng WPS maliban sa salita ni Enrile. Tama. Na walang matibay na batayan. Kung ibinenta nila iyon, bakit hinabol pa nila sa Hague Tribunal at naipanalo ang kaso? Wala ka dapat lakas ng loob na idulog ito sa International Court kung alam ng China na ibinenta mo iyan sa kanila. Common sense eh. Common sense lang po. Si Duterte, noong manalo tayo sa The Hague ruling, hindi ito ginamit. And that is the truth. Kaya kung nakikinig si Bong, Mr. Lim, Yu Chow Lim, there is no proof. Only Enrile. Si Enrile naman, mga kaibigan, the best liar ever. Sa kasaysayan ng ating bansa. Pasensya na ho, mga kaibigan. Pero, alam ninyo, magaling kumapit ho si Mr. Enrile. Lahat ng mga pangulo, nagsimula po ito na maging kabahagi ng gobyernong Pilipino. Na kay Cory, na kay Fidel Ramos, na kay Erap. Sino pa ba ang sumunod na kay Erap? Kay Gloria. Sino pa? Na kay Noynoy. Anak ng pati. Na kay Duterte ho, 6 na presidente. Nako. Dakilang balimbin. Kaya kung maniniwala kayo sa... di ba? Sinabi po niya nung EDSA Revolution, dinaya nila ang eleksyon. Pinanalo nila si Marcos. Nung natapos ng EDSA Revolution, binawi ho. Maniniwala kayo sa taong yan? Bon? Yan ang sinasabi ko dito. Meron pa bang mukha si Pinoy kung talagang ibinenta ho niya ang West Philippine Sea sa mga Chino, sa mga Inchik, mga komunistang Inchik? Bakit pa niya dadalhin ang kaso sa The Hague? At napanalo ang masamang tao, yung walang ginawa nung manalo tayo sa The Hague. At yan po si Pangulong Rodrigo Duterte. Taga Davao kasi ito eh. I do not know, Bong, kung malapit ka kay Mr. Duterte, kung ano ang affiliations mo. But I am telling you, kung merong masamang presidente na hindi kumikibo sa pananakop ng mga komunistang Inchik, ito na po si Pangulong Rodrigo Duterte. Hanggang ngayon, tingnan po ninyo, mga kaibigan, ang
ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Military Academy, Philippine Military Academy Retirees Association, pati na ho yung mga negosyante ho natin, mga PCCI ho, mga kaibigan, nagsasalita na. And they are all against the aggressiveness of China sa ating exclusive economic zone. There is only one person now that is left na hindi po kumikibo. At ito siguro ang nagbenta na ho ng bansang Pilipinas. Hindi po West Philippine Sea lamang ang ibinenta ng taong ito, kung hindi buong Pilipinas. Sapagkat siya na lamang hindi kumikibo. O, meron ka ba masasabi dyan? O, nako eh. Common sense, sabi nga ni Charlie eh. Common sense lang ho ito, mga kaibigan. Paniniwalaan mo si Miss Enrile. Kabayan ko yan, taga-Cagayan yan. Pero ang dami po niyang kapalpakan na nagawa ko dito sa atin. With due respect to the venerable at, well, matanda na rin ho si Tate Enrile. Let him rest na lang ho sa kanyang mansion dyan sa Cagayan. Pero marami po ang mali na nangyari po sa Pilipinas because of him. Okay? So anyway, mga kaibigan, napakayaman ng Pilipinas kung kaya marami nang gustong sumakop at gamitin ang Pilipinas. Tama ho yun. Pero ang problema ho dito Pangulo Pangulo ang hindi na kumikibo Yan ang palatandaan kapag hindi ka na kumikibo. At ang mga kababayan mo naghihinagpis na talaga at naghihiyaw na. Gusto nang lumaban. Pero ang presidente ho nila, ayaw naman. Ibig sabihin po niyan, may ginawa niyang kasunduhan sa mga nananakop po sa atin. Yan ang treason na sinasabi ko po. Okay? Areglado ho. Okay. Tapos na yan. Kuya Boyet, Sir, ano na kaya mangyayari sa West Philippine Sea? Sino ang unang kikilos? Ang US po ba o Pinas? Tanong lang po para magkaroon ng linaw ang nangyayari sa West Philippine Sea. National issue na ito ng bansa. Tama ho yan, Kuya Boyet. Walang ibang kikilos dito, mga kaibigan, kung hindi ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. He must lead the way. Siya po ang dapat mamuno sa pagtatanggol sa ating inang bayan. No other person can do much to save our country from these Chinese communists. Wala ho. Tandaan ho ninyo, the US is always there. Ilang beses na ho nagsalita. Subukan ng China na patumbain ang isang bangka ninyo. O kaya isang pandigman natin. Nandiyan kaagad ang Amerika. But, hindi sila mangunguna Hindi naman silang apektado talaga. Pero they will be affected if China's aggressiveness is uncontrolled. And we have a mutual defense treaty with them. Pero kasama lamang po natin sila sa mutual defense treaty. We have to do the first move. Dapat tayo ho. Tutulungan ho tayo ng Diyos. Pero hindi po tutulong ang Panginoon hanggat hindi tayo gumagalaw. We have to move on our own. And God will do the rest. But if our President Rodrigo Duterte does not want to move dahil na ipagkanulo na ang Pilipinas sa mga Chekwa o kaya nakagawa na po siya ng kasunduan with Xi Jinping na hindi po natin alam. Ito na po ang masakit. Nabenta na po tayo. Hindi po si Pinoy dito. Huwag natin isasali si Pinoy sapagkat nakaraan na ang administrasyon niya. At nandyan po yung West Philippine Sea. Nanalo ho tayo sa West Philippine Sea ho Kung ibinenta ni Pinoy, wala na ho yan. During his time, naibenta ho, edi wala na ho tayong pinag-uusapan.
Kaya nga tayo may pinag-uusapan sapagkat naipanalo ni Pinoy. Dapat nga po natin purihin si Pinoy eh. Bakit ho ninyo kinagagalitan si Pinoy? Bakit hindi pagalitan si Duterte ho ngayon? Ayaw ipagtanggol ang ating soberanidad. Nakakaya naman po yata, ano ho? Kung totoo po yung sinabi niya, referring to Mr. Bong Lim, Mr. Bong, mapasensya ka na, marami nang tumutulig sa iyo, na binenta ni Pinoy at Trilliana sa China ang Pilipinas. Bakit ngayon lang pumasok ang mga incheck? Ayun na yun eh. Dapat noon pa tayo nasakop ng China. Sa palagay nyo ba, maghihintay ang mga incheck na yan ng matagal na panahon? Kung naibenta na pala sa kanila ang Pinas, atat na nga sila na masakop tayo. Maangkin ang Pinas. Isip-isip naman po kapag may time. Common sense lang po yan. Sabi ni Los Unidos Joven Teos. Shall I say more? Ayan na ho. Yan din po ang nabanggit ho natin. Okay? Areglado. Asin ito. Sa pool sa akin itong kangaroo eh. Kaya ako umalis ng Manila dahil sa mainit na mata ng mga oligarko ng kuryente at namuhay sa Davao. Okay? Kung sana ay pinako pa rin ako sa krus ng oligarko noon. Iba naman ito ngayon, oligarko ha, Bong. Ito na yung sinasabi ko kanina. Ito na yung gusto ng Pangulong Duterte. Duterte pa rin ho ito, mga kaibigan. Gusto bumuo ng panibagong mga oligarko. At ito po yung masakit ho dito eh. Hindi po mga Pilipino na. Oligarkong mga banyaga ho. Bubuksan po niya ang public service utilities ho, mga kaibigan. Bubuksan po niya ang foreign investment. Bubuksan niya ang retail trade sa mga foreigners. Lahat ng mga ito. Sige, okay, papasukin na ninyo sila. Pagkatapos, nilift ang ban sa mining operations. Sa tingin ba ninyo, mga kaibigan, sasantuhin ng mga banyaga ang ating kalikasan kung sila po ay nandyan muli sa pagmimina? Ano? Ipaubaya sa mga barangay? Ipaubaya sa mga pulis? Ipaubaya sa mga militar? In their respective areas? Nako, mga kaibigan. Nakakatakot na ho ito. Ano ang kinalaman ng Luneta Massacre at Mama sa Pano sa issue ng West Philippine Sea? Let's focus on the topic. Ayan ho, mga kaibigan. Wala naman talagang, sabi yan ang tanong ni Charlie Fry. Anong kinalaman ng Luneta Massacre? Anong kinalaman ng Mama sa Pano? Alam niyo mga kaibigan, etong mga incidents na ito in our history, may mga dahilan yan. Hindi naman talaga kasalanan ni Pinoy. Siya po ba? Naggawa ng massacre sa Luneta? It was during his reign. Mama sa Pano. Alam po ba ninyo ang nag-traitor sa kanya? MILF po, mga kaibigan. Nakasundo na po natin. Itong mga MILF. Nagkaroon na po tayo ng peace agreement with them. Inuhuli natin yung isang, anong pangalan nito? Yung terorista ho, mga kaibigan. Naniwala si Pinoy na kakampi na po natin ang ating mga rebelde sa Mindanao. Kanya ginawa po niya ito eh. Ano nangyari? Binanatan ng mga MILF ang mga sundalo ho natin. Kung gumalaw si Noynoy noon, gera na po sa buong Mindanao. Alam po ba ninyo yun? Anyway, marami po tayong dapat pag-usapan. At wag lamang po sana sa politika. I'm not talking here as a politician in support of this politician or that politician. Hindi po. Ito ang nangyayari sa ating bansa sa ngayon.
We have to do something because it is going wayward. Palubog na ho tayo eh. Inaagaw na tayo ng mga incheck ho, mga kaibigan. Not only incheck, komunistang incheck ho, mga kaibigan. Komunista yata itong Pangulo ho natin eh. Ano sa tingin ninyo? Oh? Ay, naku talaga. Ricky Tisoy, anong sabi ni Ricky? Okay, anyway. May ibang dahilan po kaya abangan natin ang mga susunod na mangyayari. Sana po. Sana mag-isip-isip na po ang ating Pangulo at kampihan na po ang Pilipinas. Kumampi na sa mga Pilipino. Ipagtanggol ang ating sariling bayan sa mga komunista. Mahaba ang buhay na masasamang damo. Kaya nga ho, sabi ni Pangulong Duterte, magdasal pa kayo mas mabuti. Kasi humahaba ang buhay ng masamang damo. Tama ka, Dilan. Kuya Ben Paipon, ha? Tama ka dyan, Mr. Ben Paipon. Alright, thank you very much, Mr. Bong Lim. Okay, Charlie Fry. Kung Bulakenyo si Duterte, wala akong pakialam kahit kababayan ko pa siya. Wala akong regionalism sa utak at katawan. Pilipinas ang bansa ko, hindi ang Bulacan, hindi ang Davao. Kaya hindi umuunlad ang Pilipinas dahil sa ganyang kaisipan at pagiging regionalistic. Wow! What a commentary, Mr. Charlie Fry. You hit the nail on the head. Oh? Ito daw po ang problema po natin mga Pilipino. Regionalism. Provincialism. Bawat kanto may salitang iba. Pero alam niyo mas maganda nga ho yan mga kaibigan eh. Meron tayong pagkakaiba. Magkakaiba man po ang ating pananaw, hindi tayo dapat magkakaaway-away. Oh? Napapakinggan po ba ninyong intro natin? Hindi tayo magkaaway. Sa dako pa roon, meron pong daan para sa ating pagkakasundo at pagkakaroon ng kapayapaan. Yan po kung gusto nating hanapin. Di ba? Kung gusto nating hanapin, makikita po natin. Napakadali po niyan. Intindihin lamang po, katulad itong West Philippine Sea. Ano bang pinag-aawayan ho dito? Oh, ng mga Pilipino. Ngayon po, mukhang iilan na lamang po ang kakampi ng Pangulong Duterte. Mas marami na pong kumakampi sa taong bayan na kailangan po nating ipagtanggol ang ating sariling bayan. I think this is what is uniting the Filipino people today. Ito po ang dahilan kung bakit nagkakaisa na ang Pilipino at dito po sa Pilipinas. Nais nilang wag mawalay ang West Philippine Sea sa Pilipinas at wag mapunta sa mga kamay ng mapagsamantala at mga colonizers katulad po ng komunistang China. Ipagdasal ho natin mga kaibigan, mga kababayan, na mabuksan ang kaisipan ng bawat Pilipino na atin ito. This is our country. The Philippines is our country. Tanging nag-iisa po ito para sa mga Pilipino. Huwag po nating pabayaan na agawin po ito ng mga komunistang inchi. Ang kakampi nila dito, Mr. Duterte, huwag po natin payagan ang ating Pangulo na babuyin po tayo katulad ng pagbababoy ng mga komunistang incheck sa mga Pilipino. Okay? Dito po tayo dapat magkaisa. Despite our regionalism, provincialism, yung mga pagkakaiba ng ating mga dialekto, mga kaibigan,
we can still unite, sit together as Filipinos. Mabuhay tayo bilang mga Pilipino. Ho. Mahalaga po ito para sa atin lang. To save our country, our beloved Philippines. Joselita Partosa, inamin na nga ni Mang Kanor na inutil siya sa usaping West Philippine Sea. Nagpaka-inutil din ang mga Tabogo Dos na ang utak nasa talampakan. DDS pa, Tabogo DDS ng utak nasa talampakan. Ay, nako talaga. Oo nga. Chincha Buste. Yan po ang malaking katanungan. Bakit walang naririnig kay Duterte hinggil sa WPS? Pero sa ibang issue, mabilis siya mag-react. Tingnan ho ninyo, nagpakita ho. After 2 weeks na wala po siya sa bansa natin. Hindi ko alam kung saan nandun eh. Dahil wala naman naniniwala, nag-golf siya sa loob ng Malacanang. Wala naman naniniwala nun eh. Si Bongo lang ho ang naniniwala ho dun. Eh sino si Bongo? Caretaker ng Pangulong Duterte. Hindi naman senador yan eh. Caregiver ba? Caretaker. Caregiver pala. Oo nga, caregiver ho ng Pangulong Duterte. Kaya siya lang naman nagpo-post-post ng mga yun eh. O, sinong binanatan niya? Nung bumalik siya sa Himpapawid ho, mga kaibigan. Instead of zeroing on in the pandemic ho, yung solusyon sa pandemyang ito, nagsisearch ang coronavirus, COVID virus dito sa ating bansa. Ano ang binanatan niya? Sino ang binanatan niya? Laila de Lima, of all people, ho, mga kaibigan. Nasa kulungan na po si Madam Laila de Lima. Pero wag ko kayo mag-alala. Malapit na makalabas yan. Malapit na makalabas. Ha? Okay. Kung ang Pangulo ay hindi kumikibo, it doesn't mean na hindi nakikibo ang ibang Pilipino. Maraming gustong sumako. Nasa sa atin yan kung papayag tayo na masako. Tama po yan, mga kaibigan. Charlie Fry. Alam ninyo, mga kaibigan, pagka nababasa ko ang mga comments ni Charlie Fry, mga kaibigan, parang nakikinita ko yung aking lolo. Nandun po sa bundok, dala-dala po niya yung itak. Laban, Pilipinas! Sino yung lolo ko? Si Andres Bonifacio, mga kaibigan. Charlie! At saka si Los Unidos, yung dala-dala natin, yung tabak. Pero wag tayo magpapalupig muli, mga kaibigan. Mga kababayan, wag na wag po tayong palulupig sa mga inchik na ito. Ang problema kasi, kontrolado ng kabal ang mundo. Kaya nagkaroon ng naputol. Hindi po, kung ang katwiran natin makapangyarihan ng China, makapangyarihan ng Amerika, hindi na tayo kikibo. Di nilamon tayo. Di ba? Walang anong tawag nun? Yung puwing. Walang maliit, walang malaking nakakapuwing. Tama po ba yun? Ang maliit ang nakakapuwing at maaring makakabulag at hindi na makakita yung igante. Di ba? Tinalo ni David si Goliath, di ba? Dahil lamang po sa tirador. Si Bonifacio, naipanalo nila ang ating revolusyon. Sa laban sa mga tyrants, mga colonizers. Nanalo ho sila talaga. Kahit na, marami pong namatay po sa kanila. The mere fact that they fought for our freedom and democracy is enough for us to be happy for them. At dapat ipagbunyi natin ang ating mga bayani
Sapagkat without them, mga kaibigan, we do not enjoy this kind of freedom and democracy. Di ba? Simple lang ho yun. Ngayon, tayo po ang nalalagay sa kanilang sitwasyon. Inaagaw ang ating bansa ngayon. Hindi kumikibo ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino ang dapat magtanggol sa Pilipinas pong mahal? Hindi po ba tayo na rin? Pero iligpit muna natin yung mga ganyang mga mga tao na ipagkanulo na po tayo at naibenta na po tayo sa mga dayuhan. Di ba? Gumagamit ang gobyerno ng mga diversionary tactics pagdating sa usaping WPS. That is their only way of avoiding the issue ho Chincha, Miss Chincha Buste. Wala pong iba. Kaya ito siguro, ang ating Pangulo, wala na ho siyang ibang maisip na paraan para mapag-usapan po ang iba. At wag yung West Philippines. Ito na po, amyenda ng Public Service Law, amyenda ng Foreign Investment Act, amyenda sa Retail Trade Liberalization Act. Nako, mga kaibigan. Pagkatapos, meron na po, pinaaandar Bayanihan 3 dyan sa Kongreso. Ngayon lang sila nag-uusap tungkol sa budget. Tagal-tagal na ho itong pandemic na ito, mga kaibigan. Yan. Ano yan? Sabi, sinong nagsabi yan? Yan. Hi po, Sir Ben. Hi. Okay. Medel Pabro. Malungkot ang katotohanan na may pinuno tayong walang bibig, mata at tainga. Bibig para ipanawagan na ang EEC ay atin. Mata upang makita ang totoong nangyayari sa WPS at tainga para makinig sa panawagan ng taong bayan. Ito ang wala sa kanyang Kuyang Bin. We won against China sa The Hague. Dapat ipatupad ito ni Digong. Ayan ho, mga kaibigan. Komentaryo ng mga nanonood at nakikinig sa Your Honor, please. Medel Pabro. Thank you very much, Medel. Okay? Lilian Gabriel is watching. Charlie Fry. Kumusta na si Dennis Uy? Naghahanap ng military camp na papaglagyan ng kanyang papaglagyan ng kanyang tower site. Joselito Partoza, AFP, Afraid Forces of the Philippines. PNP, Police na pumapatay. Oh my God, really? Nasaan na ba ang mga honor at integridad ng AFP at PNP? Bueno, in fairness dito sa PNP, Armed Forces of the Philippines, mukhang kumikibo na sila. The AFP, the PNA, Alumni and Retirees Associations, sinusuportahan po nila ang pakikipaglaban ni DND Secretary Lorenzana. Ang Pangulong Duterte na lamang po ang hindi kumakampi. Siya na lamang po ang kalaban ng bansang Pilipinas. Kalaban po natin ang China, kasama po si Pangulong Rodrigo Duterte. I think this is the situation here, mga kaibigan. Anong nakikita ho ninyo? Sabihin po nyo kay Tata Ben. Kakampi pa po natin itong si Pangulong Rodrigo Duterte laban sa China. Please tell me. Nagtatanong lang po si Mr. Ben Paipon. Tata Ben Paipon po. Anong sabi ni Hyo Chow Lim? Hindi mangyayari yan dahil may mas mataas na dahilan at malalagpasan din natin itong kabanata. Hindi na significant kung sino ang No. Sa akin po, mga kaibigan, importante ho yung nakaupo ngayon. Siya po ba ay kasama po natin sa pagtatanggol ng ating bayang Pilipinas? Ito po yung napakahalaga ho, mga kaibigan, para sa bawat Pilipino.
I don't know what is more important than a president to support the ideals and aspirations of the Filipino people. Pero sa ngayon, hindi ko nakikita kay Pangulong Duterte ito eh. Kanya nga, pwede po ba sabihin niyo sa akin, kakampi ba pa po natin? Kakampi pa po ba natin ang Pangulong Duterte laban sa China ho, mga kaibigan? Mga kababayan, kakampi pa po ba natin? Ha? Si Mr. Duterte? Ha? Charlie Fry. Believing in the power of the so-called cabal is being pathetic. Pera lang ang puhulan ng mga iyan. Pagmamahal sa bayan ang sandata nating maliliit. Okay? Pakitaas. Yan. Kaya nagtatagumpay ang mga kabal ay dahil sa mga Pilipinong nagpapaalipin sa salapi. Tama po ito, mga kaibigan, from Charlie Fry. Papasalamat po ako sapagkat meron po ako mga kasama sa Broadstream Cast Communicators katulad po ni Mr. Charlie Fry. Lumalakas po ang aking loob. Okay? Kayo po na nanonood sa ating Your Honor Please. I really am very, very grateful sapagkat nararamdaman po ninyo yung aspirasyon po natin. Nararamdaman po ninyo yung pagmamahal po natin sa ating inang bayan. At hindi po kayo lumalayo sa aspirasyon na ito. Nandyan po kayo. What more can I ask from our Filipino brothers? Hindi tayo magkakapareho siguro ng pananaw eh. Ilocano po ako. Kapagpangan ho kayo, Tagalog, Muslim, Bisaya, nako. Pero alam niyo, etong mga natatanggap po natin mga komentaryo ngayon, nanggagaling po sa iba't ibang lahi, hindi ilahi, iba't ibang region, mga kaibigan. And I'm very, very glad. I am very glad. Natutuwa po ako sapagkat nakikita ko po na darating tayo sa yugto na tayo po ay magkakaisa despite our differences. Magkakasundo po tayo because we are Filipinos and we have only one aspiration and that is to protect our sovereignty. Palagay ko naman hindi na po tayo magkakalayo sa layunin na yan. Okay? Inaagaw po sa atin ang ating bansang Pilipinas. Sino ang umaagaw? Mga komunistang incheck. Papayag po ba kayo nun? Lalong-lalo na kung kakampiyon nila ang ating Pangulo. Di ba? Nakakalungkot to mga kaibigan. Rhea Joy Wayang Kapinig. Sir, tungkol po sa mga online lending application, may update ka po ba sa ginagawa ni Senador Gatchalian? Sana po mapaklose na sila lahat. Wag ho kayo masyado magmamadali. Pero I have already given the contact numbers na kailangan po ni Senador Gatchalian. And communications are now ongoing with them, pati na po sa atin. Okay? Ang hinihiling ko lamang po sa ating mga victims of the online operations, yung loan shark operations, magpakatatag po kayo. Gawa po kayo ng paraan kung meron pang mga hinaharas, hinatakot, at kung ano-ano pang ginagawa, gumawa ko yan ng paraan para makita po ninyo yung nanghaharas. You must find a way, kasi wala naman po sa amin, hindi po kami makakapag-communicate sa kanila eh. Kayo po mga biktimang may paraan. Maybe you have friends from the PNP, baka meron kayong kaibigan galing po sa NBI. Huwag ko kayong mag-aaksaya ng panahon. Humingi kayo ng payo sa kanila, paano matuntun ang identities ng mga ito. Let us vet them. Kailangan makita natin ang identities nila. Makilala po natin ang mga ito. Because they are operating illegally
magsampa man po tayo ng demanda laban sa kanila, wala ho tayong i-demanda. There is no warm body. Ito po ang problema natin. Okay? Sandali lang, ha? Wala tayong warm bodies, eh. Itong sinasabi ni Attorney Ruth Castello ng DTI kanina. Ang sabi niya, kailangan ma-expose natin. Makilala ho natin itong mga kampo ni Satanas. And there must be a way. So ulitin ko lang, baka meron po kayong mga kakilalang mga nasa Armed Forces of the Philippines. May kakilala po kayo sa mga pulis, may kaibigan kayo, may kamag-anak ko. Spend time with them and ask questions like, paano natin mahuhuli ang mga ito? Pinag-aaralan na nila ito, eh. This is how to catch a criminal. Tayo mga ordinaryong mga mamamayan, hindi natin alam yan. Maghahanap din po kami ng mga katulong ho dito. Pero, first and foremost, tayo po, kayo po ng mga biktima, magkaisa po kayo, kasi this will entail, talagang investigation na ito, eh. Pagtutulungan, and you will have to spend. At maaring yung mga kakampiyon natin, katulad doon namin, baka hihingi pa ng mga kung ano-ano dyan, huwag ho kayo mag-alala sa akin. I will never ask any centavo from you. Hindi po ako hihingi ng isang kusing mula sa any one of you. Okay? Basta't itagahon ninyo sa bato, si Ben Paipon will be with you from 3 days ago, na sinimulan po natin ito, hanggang sa matapos po ito. Pero hindi po ako hihingi ng anumang kusing mula sa inyo. Ang importante lamang, you have to spend. Okay? Kinakailangan, gumawa po doon kayo ng mga paraan para makagawa kayo ng solusyon, makahanap kayo ng solusyon. And I'm telling you now, kung meron kayong mga kakilala from the Armed Forces of the Philippines, PNP, NBI, yung mga investigating agencies or mga personalities, lumapit na ho kayo. Magpatulong po tayo sa kanila para makahuli po tayo nitong mga illegally operating online firms. Pag kami nahuli po tayong 1, 2, 3, 4, ay nako, malaking bagay na ito. Matitigil po natin ang kanilang operasyon. We have to have warm bodies para madala po natin sa korte at mapakulong. Okay? Importante ho ito para matigil ang kanilang pagsasamantala sa atin. Yan ang gusto kong sabihin po sana sa inyo. Lalong-lalo na po ngayon, nakausap na po natin, ang dapat po natin, isa na lamang po, ang kakausapin po natin sa Lunes, ang NBI po, Cybercrime Office po ng National Bureau of Investigation. Cybercrime because, alam po ninyo, yung mga pananakot na yan should never appear sa ating Facebook. Hindi po dapat mangyari. Meron pang sinabi po ang DTI kanina, and probably we will go into this also, National Privacy Officer. Okay? So, dalawa pa po pala ang ating pupuntahan para mailapit po, maidaing ang inyong problema. After that, mag-uusap na po tayo, maghahanap na tayo ng pare-parehong paraan para matulungan natin ang ating sarili. This is not an ordinary job because we are fighting here. Hindi parang virus na rin ho ito sapagkat yung virus hindi natin nakikita. Etong mga tarantadong itong mga nasa online, hindi rin po sila nagpapakilala. Wala ho tayong madala sa korte. Wala tayong maisumbong sa mga pulis. We do not know them. This is our problem. But problems are man-made. Solutions are coming from us. Sa atin din po ang solusyon. Kaya, hanapin po natin yan. Okay? Cabal definition, sabi ni Charlie Fry, a small group of people who plan secretly to take action, especially political action,
political cabal. Kumbaga, malinaw na small group lang yan. Okay? Alam niyo ho, mga kaibigan, Charlie, etong mga oligarko na ito, iilan lang sila, di ba? Yun nga lang ho, nasa kanila ang kapangyarihan. And that is the problem there. Kung tutuusin nun natin, 107, 110 million Filipinos against 7 business cabal. Ito yung nanonin nyo, mga kaibigan. Kung pagkaisahan pong kurutin ng mga Pilipino, itong mga oligarko na ito, kabal, mga kakampi ng mga politikong siraulo din. Kung pagkaisahan natin na pagkukurutin ng mga ito, mamamatay talaga sila. Di ba? But it is easier said than done. Medyo may problema lamang sapagkat sila ang may kontrol sa ating gobyerno, sila po ang may kontrol sa ating mga politiko, sila po ang may kontrol sa galaw ng ating pamahalaan. Why? They have the money. I-add pa ho natin, idagdag pa po natin ang kapwa natin Pilipino. Na nagkukumahog, magkapera lang. Kahit manira sa kanilang kapwa. Di ba? Panahon nga po ng mga Hapon, merong Makapili at ano pa yung isa. Hindi ko na naalala yung kung anong pangalan ng isang Makapili, Makabayan. No, hindi Makabayan. Anyway, tama ka din, Charlie Fry, pero malapit nang matapos itong masamang panaginip. If this is a dream, if this is a panaginip, it is a bad dream talaga. No? That is why, wag ho tayo matutulog kasi baka mapanaginipan ho natin ulit itong masamang panaginip na ito. Delikado ng buhay ho natin. Los Unidos Juventeos, tama po si Kachali. Kaya nga po, hindi naunlad ang Pinas dahil sa regionalism. Di nga po sa Canada, Bisaya at Ilocano, magkalaban. Hindi magkasundo. Anak ng pating talaga, no? Juventeos. Ewan ko ba kung bakit pareho naman silang Pilipino. Yan ang katanungang walang kasagutan ho. Pero kung tutuusin, pwede naman po talaga magkasundo Sapagkat meron pong iisang common denominator ho na pwedeng magkasundo ang Bisaya at Ilocano. At ano yung common denominator na yan? Pareho po silang Pilipino. Ayan. Okay? Ang deuterium na sagana sa ating bansa, ang bukod tanging kayamanan ng bansa. Pagka binuksan po ang pagmimina ho, yung deuterium na yan, atin pa rin po ba kaya? Ay nako. Kamersyong, ay nako Kuya Ben, di ako po makatulog. Ang hirap gumawa ng tulog. Huwag ka na kasi matulog, huwag ka nang pumikit. Huwag ka na. Makinig ka na lang dito sa Your Honor, please. Naubusan ng battery ang tab ko. Ay, magpapaalam na siguro si Mr. Lim. Mr. Lim, thank you very much. Maraming salamat. Ano mo yung kaisipan ng bawat isa na nanonood at nakikinig dito sa Your Honor, please. Okay? Pero sana, pag-isipan mo rin. Pilipino tayo. Iisa lang naman po ang aspirasyon natin. Iisa lang naman po ang gusto natin mangyari. Pilipinas para sa mga Pilipino. Kung ayaw na ng Pangulo natin, na atin pa rin ang Pilipinas sapagkat pupunta na siya doon sa kukuha sa atin at siya po ikabahagi din po doon. Nako po, mga kaibigan, papayag po ba kayo nun? Iiwanan tayo ng Pangulo at sila na po ni Xi Jinping ang maghahari dito sa Pilipinas. Payag po ba kayo nun? Melito Rodelio Militante, good evening po uli. Sabi ni Mel. Lilin, Sir Ben, Ilocano ka po? Yes, I am an Ilocano. Alam po ba ninyo,
nung nag-umpisa po ako sa Maynila, ang kasama ko po sa bahay at sa paggawaan po, because I was a working student, lahat ho mga Bisaya. And we were good friends, so mga kaibigan, hanggang nagkaiwalay po kami for several years. Ni minsan hindi po kami nag-away ho. Ni minsan ho. And I salute ang aking mga kapwa Pilipino na mga Bisaya. Nasa radyo ng bayan po ako, Radyo Veritas, marami po akong nakasama, ibang mga lingwahe po, dialekto ang kanilang gamit, pero ay hindi po ako nagtanim ng sama ng loob o kaya hindi ko sila pinag-isipan ng masama sapagkat sila po ay kapwa ko Pilipino. Rose Espinosa, yung mga online lending mga Chinese, inaabuso tayong mga Pilipino. So what else is new? Alam na po natin, kaya lang hindi tayo makahuli eh. Kailangan manghuli tayo. Kuya Boyet, sir, yung mga na-revoke na OLA, dapat monitor mga yan na nagpapatuloy sa operation ng mga iyan. Okay? Susana Pacheco, Ben Traidor yan si Duterte. Mamamatay tao. Pinatay niya si June Pala 2004 at kapatid pinatay din ni Duterte. Si Sara conspiracy na pagpatay sa kapatid 2009. Sa labanan ni Duterte at Nograles speaker para sa pagka-mayor sa Davao. Nako, Panginoon ko po. Let us hear from you more. Tungkol dito sa nangyayari po sa Davao. Charlie, may isang bata na ang pangalan ay Vico Soto. Bata pa. Subalit, may sapat na kaisipan, paninindigan at prinsipyo. Hanggat nagpapaalipin tayo sa kapangyarihan ng kwarta, walang mangyayari sa ating sa ating lahat. Kailangan natin ng milyong-milyong Vico Soto upang tayo ay tuluyan ng makabangon sa ating pagkakalugmok. At hindi yan imposible sa huli gaya ng sabi ko, nasa sa atin na yan. Ito na ang panahon na tayo ay magbago ng pananaw. Ayan, mga kaibigan, hindi na ako pagdadagdag pa dyan. Looking forward, sabi ni Rose Espinosa, sa Monday na magsalita ang NBI about online lending. Thank you, sir. We need somebody who will really stand for us. We will do that. Jerry Acuno, huwag tayong papayag na magpabuli sa bansang China. Huwag tayong magiging dayuhan sa ating sariling bayan. Sobra na ang ginagawang pangbubuli sa atin na mga singkit. Dadaan nila sa, dadaan nila sa laki ng labanan. Pero lang sa natin tantanan na nila ang West Philippine Sea. Atin yan. Okay? Charlie Fry, bigyan mo ako tatabihan ng 100K Pilipinong nagugutom at sasakupin ko ang Forbes Park sa loob lamang ng kalahating araw. Talaga. Susana Pacheco, Ben, after 2022, Civil War ang gusto ko. Ayan. Mel Chavez, oy, wag kang mag-iisip ng Civil War. Melito Rodelio Militante, I'm back. Hi. Mr. Lim, GIC Kuya Ben Paipon, Genuine Ilocano, ako naman, Bisayang Incheck. Jose Gregorio Clemente, Caribbean Cup, cruise. Ako, many years ago, habang kumakain ako, ninakaw ng mga Haitian waiters ang baseball cup ko. May mga seaman na Pilipino ang barko na napunang Pilipino ako. At inimbita ako makipag-inuman sa deck ng mga empleyado. Nagsumbong ako sa kanila. Halo-halo sila. Engineers, waiters, janitors, etc. Mga Ilocano, Bisaya, Moro, etc. Mga 50 sila at magkakaibigan sila. Mabait sila sa akin. Kinabukasan,
basag-basag mga mukha ng mga Haitians na nagnakaw ng baseball cap ko. Nakita ko na lang yung baseball cap ko nakapatong sa unan ko. Pagbalik ko sa room ko, walang umamin sa mga Pilipino at Haitian kung sino ang nambugbog. Mabuhay ang kung sino ang nangbugbog. Ang nangbugbog. Mabuhay ang mga Pilipino. Ay, ang galing ho. Deli Casañeda, good evening po. At nandiyan na ho ang ating kaibigan, si paring Doy del Castillo. Susunod na po sa ating Broadstream Cast Communicators. Paring Doy, magandang gabi sa iyo. At naway palagi kang safe and sound. Alright ho, mga kaibigan, maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay sa ating programa. Bukas, meron tayong guest sa Radyo Pilipino at something about dito pa rin po sa ating online problems. At sa Lunes po, ganun din. But I would like you to enjoy and watch our program every night, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. So, maraming salamat sa mga sumubaybay. Ben Paipon po, nagsasabing, thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.